thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, for your greatness, Lord God, in our lives, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for the opportunity, Lord God, and Lord, even the privilege, Lord God, and Lord, makaatulong kami, Lord God, sa service, Lord God, this Wednesday, Lord God, Lord. I pray, Lord God, na ikaw, Lord God, mag-aubat ka ng Lord God, the service, Lord God, Lord, guide us, Lord God, give us, Lord God, wisdom, Lord God, even the knowledge, Lord God, understanding, Lord God, Lord, I pray, ikaw mag-bless, Lord God, sa mag-worship, Lord God, lead, Lord God, even, Lord God, sa maghatag, Lord God, sa iyong word, Lord God, Lord, I pray, Lord, ikaw mag-open, Lord God, sa among mga mata, Lord God, ikaw mag-open sa mga hearts, Lord God, and Lord, may mo, Lord God, na pure, Lord God, din ang Lord God, sa mga kubangan, Lord God, Lord, we thank you, Lord God, for all the blessings, Lord God, Lord, all, Lord God, the favor, Lord God, Lord, all, Lord God, the sacrifices, Lord God, Lord, your reminders, Lord God, sa mga pinag-pray, Lord God, Lord, ang binabalik, Lord God, ang umayag-iyakan, Lord God. I pray, Amen.
Sikaraya Kanderia Baba Bahaya Sikaraya Oria Baba Bahaya Sikaraya Kande Kanderia Sikaraya Kande Oria Baba Bahaya Sikaraya. Abba Father, Lord, we thank you and we praise you, O God, for tonight, Ginoo God, na ikaw ang Diyos na aniya sa among taliwala, Ginoo God. Salamat, Ginoo, sa imong pagdawat, sa among mga pagdayeg, sa among mga pagpasalamat na ikaw ang among Ginoo, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari nga anayan nga pasilungan, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong grasya na ikaw, Ginoo Lord, ang among angayan, Ginoo God, nga balikan sa dugo ug himaya. Pinitanan ako ginatugyan o ginapasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So sa ato ang mga regular announcements, every Wednesday is our midweek service. It will start at 6:30 in the evening. Every Friday is our corporate prayer meeting. Will start at 6:30 in the evening. Sunday morning service will start at 9 a.m. Sunday evening service through online. We will connect our headquarters in YouTube. Just type nfgc.org, 10 p.m. our time. So ang ginawag na kumakaisuunan. So we encourage the men's department, the women's department, the youth department, and the music department to be involved sa mga weekly activities, mga weekly nga mga services, Wednesday and Friday services. Mag-start siya at 6:30 in the evening. We will not cover the whole oras ninyo sa gabi, but 1 hour and a half lang siya na service. So, ang yung ginaawag ng mga kaisuunan na mag-aani sa itong balay alampuan to join sa atong midweek at Friday services. And on August 26 to 27, it is our 40th anniversary. So, a 2-day celebration siya sa atong ika-40 years na anniversary. And on August 28, Women of Virtue celebration. And so far, ito siya ato mga announcement for the month of August. So we believe that tonight we are all excited to hear the word of God. Kay I believe bisan pila lang ta. And the only instrument mga karon is the keyboard lang po. So muna ginawhan kasi may mga talent pa na mga inahan nga diri, So we are very much we welcome your encouragement na mag-join sa music team, kay ato ang mga students na medyo na-busy naman po sa ilang study. Siguro it's time to shine dun sa mga inahan, sa mga amahan. So, hindi na ito tago na itong mga talent, especially in singing. Kasi nadira nga na talent sa singing. So, ginaawhag ka mo mag-join, mag-lead sa itong praise and worship. So, tonight, dili na ako dugay-dugayon, ang pulong sa Ginoo karon kay padayag sa to through our faithful and humble servants sa anak sa Ginoo. Let's welcome here in the pulpit, Sister Karen Siki. Let's give her a round of applause. Ang gabi sa tanan, napasalamatan ko rin ako ng si Reverend Cynthia sa paghatag opportunity na maka-share po dito sa midweek service. Sige, ato ang basa ng pulong sa Ginoo, atong main verse karon is Matthew chapter 11 verse 28. Ako ginawa ang tanan sa palindog. Sige, ako basa sa ilong lang ko to. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Let's pray. Nasa itong word karon. Amahan niya lang ito, salamat o Diyos, Lord God, na namin karon, Lord God, na maminaw, Lord God, ready, Lord God, to be disciple, Lord God, sa mga pulong o Diyos. I pray, Lord God, na, Lord, ikaw magahilo sa mga kasing-kasing gunahuna, Lord God, sa ilo amin, Lord, sa kalapasan, Lord God. I pray, Lord God, na gamitan lang ang instrumento, Lord, para papalayag ang mga pulong. Ikaw, Lord God, mag-storya, Lord God, sa mga katawhan tonight, Lord God. O Lord, salamat na dili mo lang kawang mga pulong, Lord God, but Lord, it will transform our hearts and our minds, Lord God. O Lord, mas may mo pag-ibig, Lord God, na matured sa mga spirituhanan of some character. So
Pagpalaygon ka, Lord, ikaw mapataas ang mahimaya. In Jesus' name, Amen. So, kini Jay, no, kay na-share ko rin natakit ko rin ni Reverend Cynthia katong Sunday. Mo nga ka ng, wala, tama, perfect, ay ka na, timing yun, no, kay ka na, mo po niya ako i-share sa midweek service po. O po yung, giling po ni Lord, yung nga word na yung nga topic. So, ano din siya ka ng 8? Natay 8 principles to apply for less pressure and more peace of mind. No, kasi gusto nga kanang siguro sa kabugtaton na ginasinati karon kay gusto ka kanang ma-lesson lang po no, ma-lesson o kanang magkaroon ka ng peace of mind. Di ba at some point sa itong kinabuhi, naka-encounter ka mga pressure, mga stress, sa itong kinabuhi, mga problema, mga challenges. Pero si Lord Jesus, no, gusto ta nga ng i-lessen atong burden o tagaan ka o peace of mind. So, lahat ang level o sources atong stress, no? Na-stress sa trabaho, na-stress sa business, na-stress sa sa pag-eskwela, no? Sa family, sa ministry, no? Na-ilahi talaga ng nasinati. Pero, si Jesus, even si Lord Jesus na naka-undergo po siya mga stress, mga pressure, no? Even siya earthly ministry. No, pero, kung sabihin mo ni Jesus, no, He remained at peace under pressure. So, ang naka-8 principles karon, ang first kay na identification. Know who you are. No, ano siya diri sa John chapter 8, verse 12, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. No, ano po siya diri sa John 10:19, I am the door. No, John 14:66, I am the way and the truth and the life. 10:11, I am the good shepherd. I am God's son. John 10:36. No, so si Jesus, kailan din siya kung kinsa siya. No? Kung kinsa siya. So kita po, no, isip mga anak sa Ginoo, dapat i-remind po nato constantly atong kaugalingon kung kinsa ka. No? We are a child of God. No? May purpose ang Ginoo sa itong kinabuhi. Gigugma ta sa Ginoo og may plano. Maayong plano si Lord para sa atong kinabuhi. No, kay kung dili ta aware kung kinsa ta, kung dili nato i-remind atong kaugalingon kung kinsa ta, pwede ra gyud ta i-manipulate. No, manipulate ka sa kaaway, manipulate ka sa uban, no? No, dapat ani ka, dapat parehas ka sa anak ni Kuan, dapat parehas ka sa bana ni Kuan, sa asawa ni Kuan. No, anak, no? Daghang mga pwede tayo manipulate kung sa ta, no? O na, pwede po tayo yung insecure. No? Pwede ka nga karang magkaroon ng self-doubt, mga uncertainty sa itong kinabuhi. No? Pwede ka lack of confidence. No? Kung wala ka kaila kung kinsa ta diha sa itong Ginoo. Pwede po tayo mahimong may mga unrealistic standards. No? Kanang standard din sa kalibutan, money, fame, power. No? Kanang gusto na pinakitay pinaka-dato, pinaka-gamhanan, pinaka-famous, no? Inanang standard sa kalibutan. Pero, to the point na masacrifice na ang relasyon sa Ginoo. Pero kita, isip mga anak sa Ginoo, dapat kabalo dito sa itong identity. Amen? Amen. No? Kaduha, dedication. Know whom you're trying to please. No? Kay John 5:30, by myself, I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. No, so si Jesus, isa niyang gitayo, please, ang Amahan, no, na nasa langit. No, kay, we can please everyone. Hindi na to, pwede na ka nang isa na sa Bisaya, ka nang ma-please ang tanan. No, pero, pwede ta mag-decide kung kinsa atong i-please, no? Kay labaw sa tanan dapat i-please nato sa atong kinabuhi ang Ginoo, dapat malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? So, karong gabi na kana pangutan na to sa atong kaugalingon, no? Kinsa gyud akong ginatry o please. Kinsa akong gusto na malipay sa akong kinabuhi, no? Kay kung dili ta kung wala ta kabalo kung kinsa nga to ang ginatry o please sa atong kaugalingon, no? Pwede rin ito ma-pressure, ma-stress sa mga criticism, no, kasi kung siya tingin mo di kuan,
Kasi competition or competition, no, kanang ma-stress ka kay kanang gusto na makipag-compete sa uban, no? Or conflict, kanang ma-stress ka kay basig imbis na imong i-review or i-correct, dili na lang kay basig conflict pa minikuan, no? Based sa word of God, pero mahadlok ka, ma-stress na lang ka kay dili mo siya ma-correct or ma-review, no? So, kana siya, kung pamalanduan tonight, no, kung kinsa kung hindi na try o sa pagkinabuhi. So, number 3, organization. Know what you're trying to accomplish. No? Kung sa Diyos ay gusto nga ma-accomplish sa iyong kinabuhi, sa iyong purpose. No? John 8:14, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. So si Jesus no kabalo siya kung unsa ang iyang tumong na hinawag siya sa kalibutan, no? Na gihatag iyang kaugalingon para sa atong kaluwasan. So ang ibutan na kanang dapat kita puno kabalo na kung unsa ang atong goals sa atong kinabuhi, unsa atong gusto i-accomplish, no? Dapat magplano ta o mag-set o priorities, no? Do not be pressured by other people to do what they think is important, no? Kanang dahil ko siya standard din sa kalibutan, no? Dahil ko siya kanang priority din sa kalibutan. Pero kita ng mga anak sa Ginoo, dapat katulad natin sa atong priority, o sa atong priority. So spend time talking to God in prayer. Submit your plans and goals in life. So ikaupat, short lang siya no, kay para mga testimony, ay mga sharing ang uban, ay kita tanan mga sharing ta kay Wednesday mag-duty siya no, so ang ginawa ko niya, ang ato mga kaigsuonan na mag-share sa ilang sa ilang experience ko no, about anong topic. So number 4, concentration. Focus on one thing at a time. So in Luke 4, verse 42 to 43, at daybreak, Jesus went out to a solitary place. The people were looking for him, and when they came to where he was, he tried to keep him from leaving them. Jesus responded, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because it is why I was sent. So si Jesus, yung earthly ministry, nag-focus siya one thing at a time, no? Town per town. So, lahi-lahi ang iyahang giyatuan, pero yung focus na atin nga lugar, no? There will be distractions, interruptions, but we must be determined, persistent, and focused. So, hindi yung malikayan, yan natin ang mga distractions kung ginabuhi, mga interruption, o kanang mga butang na rin nga makakawala sa ito sa focus, diya sa Ginoo, diya sa ito pagpangalagad. Pero, sa dapat dapat buhaton, concentrate our efforts, no? Focus. Kaya kung nakang-concentrate na nakafocus kasi sa kabutang, mas mahimo tang effective. Amen? Number 5, delegation. Don't do it all yourself. Mark chapter 3, verse 43, one day, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. So si Jesus, nagpili siya og mga disciples, nagpili siya ng mga katambayayon sa ministry. So Jesus designated 12 men as apostles, so they might be with him, and he could send them out to preach. So si Jesus, yung ministry, wala siya naging sara lang na Superman, yung kaya niya bato tanan. Of course, kaya yung bato tanan ni Jesus, no? Pero kasi may tabo kung wala na si Jesus, wala na siya sa right hand of the Father. So, wala yung mabilid, no? So, mauna na si Jesus na tawag o mga disciples. So, Jesus delegated his authority. So, gitagaan niya ba ng authority to heal, to cast out demons, no? To preach the word of God. So sometimes we get tense because we think everything depends on us. No, kanang pilit nato nakadepende sa tuwa tanan. No, pasan ko ang mundo. No, kanang inana na burden.
nagana ka pressure, stress. So, two reasons we don't delegate. Okay. So, basin po perfectionist, kung kayo tanong, ay, wala makabuhat ani, ako na di makabuhat ani. Kasi nga ko na itong mindset, no? So, dili kayo dapat ingon ana, di ay. So, ikaduha ka, insecurity. Madlok na nga, malamangan. No, basig maano na mas house pa siya, mas maayo pa siya sa tuwa. No? Kita yung train, na-experience ko na sa work no, pero glory to God lang yun, no? Na kanang kailangan ko wisdom ni Lord. So, dapat, you must get other people involved because you can focus more than one thing at a time and do it effectively. So, dapat dito delegate. So, number 6, meditation. Make a habit of personal prayer. Mark chapter 1 verse 35, Jesus often got up very early in the morning while it was still dark and went off to a solitary place. So si Jesus, mata siya og sayo kay sa kabutagon para mag-ampo, no? So, ginabuhat pa nato ni no, so angay ganyan natay quiet time dira sa Ginoo. So ano man ko ka na night shift man ko pero ay among prayer time pag no ni RV no. Kana before ko mag-duty namin kana prayer time and devotion. So dapat napuntay ka ng kanang quiet time dira kay Lord kay ang prayer mapud niya sa isa ka dako na makapahupay no na maka-relieve sa atong stress sa atong problema sa atong kinabuhi. So we talk to God in prayer, we tell Him what's on our minds, and let Him talk to us as we read the Bible. So sa Bible po siya nag-communicate si Lord sa tuwa. So usa nung dapat na po tayo word of God na kanang balon sa na pundo sa itong kasing-kasing sa itong nauna. We need to start our morning with prayer as Jesus did, and then periodically through the day, stop and pray again to recharge our spiritual batteries. So, a prayer day, mauday rin makaparecharge sa tuang. Luya ka, kanang murag drain ka ka mga adlaw, no, pray. No, mag-pray ka dira sa Ginoo para ma-recharge ang atong spiritual. No. So, number 7, recreation. Isa sa mga paborito sa uban, no? Paborito natin, no? Recreation. Take time off to enjoy life. Mark chapter 6 verse 31, because so many people were coming and going, they did not even have a chance to eat. He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. No, so kailangan ko din nato o pagulay. No, ano kayo busy, pero atong lawas, naman po ka maluya man pala itong lawas, no, may limitasyon na itong lawas, dapat na po tayo rest, no, na po tayo time off. Rest is so important that God included it in the 10 Commandments, no, so na po sa 10 Commandments na take a Sabbath day, no, kanang pahulay. Balance is a key to stress management. Enjoy ang vacation day pag may time. Marina natay ka ng family day, no? Natay mga activities called outside para maano po ma-enjoy po nato. No, kauban na matagusa. Number 8, transformation. Give your stress to Christ. No, mga itong main verse, no? So, finish ang verse, invitation ni siya sa tuan ni Jesus. Nga siya nga, come. No, kinsang intro ni Jesus. So, kita ng mga nabukatan. Ano siya? Come to me, all you who are weary and burdened. No, so come. Pasabutan ni kay come as disciples, willing to be guided. No, willing to be guided by God. Dili po pasabot nga kanang sige, akin na kay Jesus akong burden niya. Mag-chill lang po, wala kay buhaton. No, dili po rin na gusto ni Lord, no, kay come as disciples, no, pasabot, magpag-guide ka, magpatudlo ka sa Ginoo ko, kung sa atong angay buhaton. So, na po nito'y buhaton. Amen? Amen. No? Kauban nato, nagpasaan si Jesus sa atong mga burdens. So, kanang day, kanang sa farming di ay, correct me if I'm wrong tayo, kanang ganing magdaro ganing,
Di ba? Kanang namin ikabaw na ay kanang baka. So, kanang kanang tigulang din nga baka or kanang medyo idarat, kanang medyo kusgan, o kanang experience na ba na kanang baka. Kaya ginayubo nila siya sa kanang kanang batanon, kanang wala pa kayo experience, niya, no, so mo din na siya ang kanang process po dahil para matudluan po dahil katong batanon gani nga kanang na baka kay para ma-train siya, no, para ma-train siya kung unsa iyang dapat buhaton, no, sa process na siya. So muna na pala sa ato si Jesus ang atong kayugo, no, sa atong kinabuhi. So ginatudluan ta ni Jesus kung unsa tong pinagi sa balang spirito, no, kung sa buhaton pinagi sa word of God, no, kay si Jesus, no, experience kami si Jesus, no, kay God Almighty man jud siya, kabalo din siya kung sa dapat natong buhaton para mahimo tang madaugot sa atong kinabuhi. Amen? Amen. So, lang to, no? Akong ginahatag ang puppet para sa mga sa matagusa sa ato sa iyang na-learn. No? Kaya natin question dire. Which 2 or 3 of the 8 principles stand out as ones you most need to deal with right now? So, unsa daw itong mga, mga na-experience yun mo, no? Dire sa 8 principles. O, unsa ang mo ipag-apply ng mga prinsipyo para malas ang inyong stress sa kinabuhi. Magkaroon ka peace of mind. So, ang ginawag at tanan. Amen. Praise God. So, tonight, medyo taas-taas atong time. So, for sure, tanan-taan mo makashare. So, glory to God, no? So, diri no sa passage, no, karong piliin mo. So, ang number 2, no, mura ka na, naghatag ko kay nakabugaton sa kwan, makining, learn to whom you please, no? So, importante kaayo nga may baluan nato or ma-assess nato kinsa ang ato ang gina-please sa ato ang kaugalingon, no, sa daily life nato, no, kay na-remember na ko to isa sa mga giingon ni Dr. Dikin na in the ministry mahimong burden lang isa ka ministry if kung kana ginabuhat nimo para sa imong kaugalingon, no, but if you do the ministry para diha to glorify the Lord, dili siya mahimong burden or kanang murag bukat o kanang murag draining sa imuha, so which is true kay kahit po ganing mga previous na kanang mga previous weeks, no, kay kanang murag kanang especially pa kana gikan kag tudlo sa children sa kulo, gikan kag men attend dayon ka sa kanang pag-practice sa mga bata, mag-train din ka din afternoon practice then kanang night time ba nga imuhang not the spiritual yung batang physical yung mo sa kanang makabati o kakapoy and una siya ato ang kanang mi-watch po ta sa ina na ano nga sama sa limon ni Sister Karen na importante kayo na i-rest na for a while ang atong lawas. Kaya atong lawas magod ang vessel, no, ang temple sa Ginoo. So, God gives us wisdom on how to ganing manage, no, tanan nga mga activities, but even in the ministry. So, dila no kato may mga times no nga kana nagahatod jud kanunay sa point encouragement kana pag naaga niya kana mga nga nakakawiyon na Lord, para asa manina ko ginabuhat, para kang kinsa manina ko ginabuhat. So, right then, no, sa mga pag-encourage, pasalamat jud ko sa kanunay jud no nga kanang ganin pulong sa Ginoo nga always jud no nag-encourage sa pa every time na naa jud ka nang murag makabati og kakapoy physically and sometimes no na draining and spiritually, but I face ka jud no nga gina-remind ko sa pulong sa Ginoo even diri no sa kanang sa pulong mo no ni Sister Karen dira sa Matthew ba nga the Lord invite us no nga kung sa man ato mga kabukat no ato siyang kana ganing let's allow God no to carry everything kung sa man ang mga negligence o sa man ang mga extra baggage na ito nga naghatag og kabukat sa tuwa no kung pamilya mo anang sa unang panahon sa mga balay kana ganing sa mga decoration kanang footprints in the sand gani nga kanang decoration na kanang nakasulat dito nga at first no siya ang lang upat ka footstep no iyang makitaan. Pero pagka sa kadugay niya nga nagbakta sa nakita nila kay duha na lang siya ka footstep kay
Tungod dahil ko ang Ginoo is gina-carry na siya sa Ginoo. Kay tungod sa kadugay sa nagat kadugay murag bukat niya Panginoon, dagan na kay trials, dagan na kayo siya ginatubang, so murag heavy na kay Panginoon. So not no unknowingly nga dili na di at iya nga footstep, but sa Ginoo na to siya nga gina-carry siya. So even sa ato ang panahon karon no, kaya na-mention ni Sister Karen no, ang stress sa kinabuhi. No, kaya ang stress nowadays dili lamang good na siya ginabati sa mga iguang, no, sa mga youth. Even yan elementary no, kana madugan na to, mabura na sila mga correct, mga bisan elementary, makabati na stress no, maka-mention na nga stress daw sila, ano, so makita na to masisita na double time food no, nga magdaot sa kinabuhi, not only sa mga tiguang but sa mga kabataan jud. So yung sa ka-importante jud niya sa atong life no, ma-assess na to nga ato ang everyday nga ginabuhat dili na siya para sa ato but para diha sa Ginoo. So una man yung kamutan na in everything we do makahimaya diha sa Ginoo. No, mo i-assess na to atong self, let's ask ourselves, Lord, kini ako gibuhat in the ministry, kini ako gibuhat sa daily na ako nga mga routine maka-glorify gani sa imuha. No, na-remember na ako na if you kanaganing si kana isa sa mga interview sa artista, sikat ni siyang artista sa una, kana si Alexandra De Rossi. Kuha na siya kanang daghan kini siya mga project sa una no, kay kuha na siya more 60 star. But then katong nahimo siya born again Christian, is iyan yung testimony nga katong na Christian na siya is even na siya sa peak sa iyang career is kana ganing iyang wala na gidawat ang ubang project no nga offer sa iya, kay ubang project nga gi-offer siya is kana medyo malaswa ba ni mga bedsin ana. So katong mga project pag in-offer siya ginaampo jud niya nga Lord, siya this project pa does it glorify you. No, pero artista na gud siya ato, sikat na siya artista. So dira po makita nato baka unsa ka importante nga tanan nato ginabuhat mapasimple man na siya ubugat na siya mabutang. Let's ask ourselves ba kini na atong ginahimo maka-glorify ba na sa Ginoo? Kaya in the first place no, God made us no to para mahimaya siya, no to glorify Him, no nga idaygon ang Ginoo. Munang importante kayo jud na matagusa sa atuan, no kini mahing ani nga fellowship, no even ang kanang mga fellowship sa cell group, usa ka importante nga naa jud ang matagusa gani nga naa jud ang kanang gathering kay isa siya nga makahatag jud og kanang encouragement. No isa jud siya dako kay siya buta nga makahatag og kanang ganing madasig no ang matagusa. No para na ang pagpangamusta, naa jud ang kanang ganing simple ahay ang simple nga pagpangamusta dako kayo siya nga impact no sa ato mga kaigsuonan mo nang dili jud nato kawang mo ang kanang mga gatherings, mga Bible study, mga cell groups kay dako kayo na siya nga tabang sa atong spiritual nga kinabuhi no, kay dira pod ang daghan ko na kanang nadunggan gani nga kanang mga Christian believer nga dira jud sa Bible study, dira sa cell group jud sila kana gani nga mature, dira jud sila ingon nga na-develop gani, then later on dira jud kana ingon ba nga nasabtan nila ang pulong sa Ginoo, nagpagamit sila pinaagi sa inganak nga mga group. So dili jud nato kawangon jud na kana gani even sa mga kanang dili lang sa kanang mga nag-minister or na kanang mga nag-disciple mismo, but kita mismo no nga nagapa-disciple. So usa ka importante nga kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, ato jud na siya kanang ganing kwaon nga pribilehiyo nga ma-share pod. No, kay dili kumbaga dili ta makontento nga atin na we are part sa kini nga cell group. So maabot jud og time nga ikaw mismo no mag-disciple jud pud ka. No, ikaw mismo gamiton jud ka sa Ginoo pod. No, so mawala ka ko ma-share karong gabi. Sige, pasunod daw ta ani. Praise the Lord, tinuod kayo nga kaning kitang mga nabugatan, kadtong mga nabugatan, di kinahanglan nga muduol jud ka. Kay ang Ginoo ana man jud bulat sa atoa, o nang gikinahanglan nato nga it is a big challenge sa mga nabugatan nga muduol jud ta diha kaniya. Come to me those who are heavily laden and I will give you rest. Ang unsa ka kanang pribilehiyo nga diin ikaw makapangulay diya sa iyang presensya. So importante jud una, yun na po nga number 1 jud ang identification. Isa jud ka pinaka-importante kung nakaila jud ka kinsa ang imong gialagaran.
kung kinsa ka diha sa iyang atubangan. When you know that you are the son, you are the child of God, then you will know your authority. Mauna nga gikinahanglan nato ngano man nga number one din ang identification kay dapat mahibalo ka kinsa ang imong Ginoo, buhi ba na o naalang nagtindog diha nga walay naaiba ba sorry naaiba ba pero dili makaistorya, naay tiil pero dili makalakaw, naay kamot pero dili maka-reach out. Ikaw pa yung tabang sa iya sa panahon nga magkalisod. So mauna nga din atong inumduman nga gikinahanglan number one jud mao gyud ay kanang murag nag-strike sa ako abang nga kung kita nasayod sa atong identity, nasayod kita kung kinsa ang atong Ginoo, kinsa po kita diha sa iyang atubangan, makapangayo jud kita sa iya bisag unsa. So maunang ingon ako salamat jud niining word karon nga diin gikinahanglan natong masayod kung unsa kining mga principles nga kung kita nabugatan mo duol kay kita diha sa Ginoo. So maunang pinaka number one nga ako kanang murag nag-strike din sa ako. And number two is kaning importante nga naagay meditation. Without meditation, ang samtang nagapamalandong ako, kung walay meditation, mahimo lang nga murag hangin. Murag nilabay lang ba, dili nimo ma-treasure, dili nimo ma-value kung unsa ang pulong nga gisulti sa Ginoo sa imo. Unsa i-command niya sa imo, mahimo lang ng hangin nga mulabay nga wala. Di mo nakita, asa naman to padulong? Ang mga naduhog nimo. So, usa ka importante nga butang is meditation na aditay kanang pulong nga magpabilin kanang ingon nato nga unsa may promise sa Ginoo sa ako kung ako anak sa Ginoo makaduol ko sa iya, makapangayo ako sa iya. So mauna nga gikinahanglan nga ang meditation kanang ma-apply nato ang meditation. And diingon diha nga kanang sa transformation makita gyud nato nga willing jud ta nga magpagiya sa Ginoo. Remember that there is a way which seems right unto a man, but the end thereof is destruction. So kung walay guidance nga gikan sa balang espiritu, gikan sa Ginoo, walay transformation nga mahitabo. Walay mingo nga uy nga nakadungog na ko ana. Pero nabago ba ang imong kinabuhi? I-change ba sa Ginoo ang imong kinabuhi kung nagpabilin ka nga walay pagbago? So mauna nga importante jud nga buduol jud ta kaniya, Lord, help me touch sa na ako mga personal nga kanang prayer last first Sunday nga ingon nga kanang giingon bitaw nga murag naatay longing diya sa Ginoo, pero unsa bay gibuhat nimo sa imong longing? Tinuod ba jud nga naglong pangandoy ka nga mahimo nimo ang gusto niya pabuhat sa imo? Maunang ingon ako, Lord, tabangi ko Ginoo nga ang akong mga longings mahitabo jud, ma-put into action, ma-put into application nga din ang Dios nga magapadayon sa pagiya as we acknowledge that Jesus is our shepherd, the good shepherd. He is able to guide us sa panahon nga kita naa sa kanang confusion, naa sa kanang ingon nato nga murag wala ta kasabot na may mga panahon nga murag dry, but the Lord mo ingon jud ko sa Ginoo, Lord tabangi ko ikaw Ginoo. Uy kay unsa man ni ako gibati karon? Ingon jud ko prangka jud ko sa Ginoo nga tabangi ko Ginoo. Kung ako sa imong balang espiritu, without the Holy Spirit, apart from Him, we can do nothing. Wala din tayo mahimo sa atong kaugalingon. Mauna nga gikinahanglan nato ang balaang espiritu nga mabag-o kita. Mao bitaw na nga be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of our mind. Ang atong pagbag-o sa atong mga pamuna-una, usa ka importante nga butang nga diin atong i-aplikan unsa ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So praise the Lord, salamat kaayo sa mga pulong nga
nagahatag ka nato kadasig ang challenge nga muduol kita diha kaniya. Come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Mao bitaw kung ingon ako nga giingon sa atong exhorter karon nga ang usa ka kanang baka, oxen, makita nato nga naa siya'y kadungan nga wala pa na manso. Wala, dili pa niya master ang pagdala og mga karga. Mauna nga naay katuwang siya. Ibig sabihin, ang katong gamay, katong bago pa gina-train, dili pa niya, wala pa siya kabalo kung sa ang pagkargag kanang pagdala. But naamay master nga mo-guide sa iyaha. Mauna usab kita nga kung kita naata katapad sa atong master, sa atong savior, sa ato ang kanang nagapaday nga savior nato nga diin maunay atong angayan nga pagalakwan, dili jud ta mapandol, dili jud ta masimang, kay nga naman ang Dios magagiya sa ato. Praise the Lord. Next. So, ayaw na bisanan. So, dari karon man ang ako do may mga kanang Lord coaster jud do ang kanang may mga Kristohanon kay usahay ipay ka, usahay atan ka. So, kanang ano jud ba kanang dili jud dali ba nga may mo jud ang Kristohanon no and ika na dali lang sa nga Kristohanon ko kasi kayo siya kanang buhaton mga kanang may mo jud kang faithful, may mo kang consistent ana. So diri ato gingon sa Ginoo baka come to me all of you who are weary and burdened, I will give you rest. So sa ako kay naadjud ko kanang emotions baka kanang hindi ko siya basta-basta or kanang hindi ko dahil maing sa Ginoo gani or kanang naadjud part sa ako ba nga dira pa ko kanang give way or kanang dira pa ko mangayo og tabang kay Lord pag kanang atadjud kayo siya. So kanang ano pud ba ang peace pud gani ginahatag ni Lord kay sa iya nato siya makuhat kana makit-an sa kana kaning sa kalibutan. So kanang God-minded di ba nga kanang fear not for I am with you, not be dismayed. Dira sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not for I am with you, be not dismayed for I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. So iyang promise jud na may mo ka kanang ma-strengthen jud ta sa atong Ama. Kung mudto dira sa iya nga may mo jud ta nga kanang naay puso pud ba ma-renew ang ato ang puso. Kana ganing ingon nga pa mudto dira sa iya nga kay murag ato ang kung ginaadit pud ba nga wala tay lain mabuhat ma-apart dira sa iya ha. O kanang wala jud tay lain mabuhat ba kung pinaagi sa ato ang puso, pinaagi sa ato ang kaalam kay tungod ang Ginoo naman jud ang katabang sa ato o kana jud gikan ni diri for I am gentle and humble in heart and you will find rest for your soul. So kanang tinuod jud nga ang Ginoo na jud ang kabati sa ato o kanang tinuod nga kapahulayan diri sa kalibutan kay naa may mga kanang mga kalibutan butang nga pwede nato kanang ginaapas pwede nato nga kanang ginagustong waon pero hindi siya maka-please or dili maka-fulfill di ay sa ato pero ang Ginoo lang jud no ang maka-fulfill ang kanang maka-satisfy sa ato ang mga needs no and kanang si Lord jud no ang kanang nag-remind ko diri na my burden no is light. So kanang ginaingon ba nga dili nato basta pud no nga kanang mag-depend ka sa ato ang own strength but kanang jud no nga ato ang ihatag dira sa Ginoo. Surrender jud. And diri ako pag-ingon nga so first is identification. So kanang ato jud i-assess ato ang kaugalingon ba nga kita anak sa Ginoo o kanang naapod tay kanang privilege no nga mga dira o muduol dira sa iya. And diri ako sa recreation take time to enjoy life. So kanang even sa kanang in the midst of burdens in the midst of challenges, no problems kay kanang ato kung tagaan kung kagalingon gani o kanang joy no kay tagaan mo sa Ginoo o fruit of the spirit which is the joy to the gentleness no kanang atong mabati pa in the midst of kanang ato ang ginag-go through sa ato ang mga kinabuhi. All of those.
Alam mo. Yan ako naman. Kailan natin? Wala ako kanang sa ingon siya sa come to me all you are weary and burdened and I will give you rest. So, kung saan ako pagka kung wala ka kabalo kung kinsa ta. Amen. Kinala nakabalo ka nga anak ka sa Ginoo. No, naka-identify ka nga anak ka sa Ginoo kay kanaan bali invitation ba yun sa Ginoo sa ato nga dili nato makaya ang pressure sa kinabuhi kung wala ang Ginoo. No, so ginaawag dito sa Ginoo nga muduol sa iyaha. So mo identify gid ka nga anak ka sa Ginoo. Kung anak ka sa Ginoo nga may purpose si Lord sa atong kinabuhi. Dili ta ingon nga na ginabalik-balik kay nanay nga purpose. No, na tayo purpose nga nang kadaghan sa tao sa kalibutan milyon usa ka nga anak sa Ginoo, di ba? No, so natay purpose. Na purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi anong gisave ta niya. So we are gisave ta niya to serve food sa uban. Unya kaning recreation kay usay matabunan na ta sa atong mga problema, dili ta ka makatawa. No? Kay kanang kita sa atong naong ba pero ang anak sa Ginoo dili ba yan anak. Kay kini sa nating problema kanang ako si Lord. Diba, madala-dala na ang problema, basta na ang Ginoo. Kana lang. Good evening, everybody. And very well said na gikan sa akong exhort and up to that sa akin ma-istorya lang na ako na hindi madali ang buhay kung walang Panginoon. Yes. And every time I told the Lord, paano man ka? Hello? Parang hindi ko nararamdaman yung sinasabi ko sa iyo na gano'n. But sometimes it reminds me na just wait at marami pang darating sa iyo. And the more nagabalibad sa binahatag mo sa iyo, the more deeper ang matatanggap mong assignment sa iya. And hindi ka dapat magbalibad. Sabi ko, yes Lord, di na ako magbalibad gano'n. Kasi for how many times nagabalibad mga ko? For how many times makaingon ko? Di ko siguro, sabi ko, mag-ano ka ni Lord? As gani ko sa inyo, di ka gani magpili. Diba? Sabi ko gano'n. Pero, hindi remind niya ako kagabi na hindi pa yan. Sabi ko, matagal ka di ka Lord magbalik. Sabi niya gano'n, sabi ko, hindi siya. So, mag-wait lang tayo. But the more nabigyan ka ng Panginoon ng assignment, kunin mo willingly galing sa puso mo. Kahit mahirap, but kailangan tanggapin mo yun. Dahil for how many times naramdaman ko talaga yun. Sabi ko, Lord, yakapin mo daw ako yun, Lord, para maramdam ko nandiyan ka. Kasi di man ako makahilak. Pag mamaya-maya sabi, nagtulo na ang mga luha ko, sabi ko, nandito ka nga ulit. Sabi ko gano'n. And sometimes, ang mga proseso ng Panginoon, mahirap. Mahirap maintindihan, pero basta ang alam mo ang identification mo na anak ka sa Panginoon and pwede ka makadool sa iya. Anytime, kahit nasa jeep ka, pwede ka makadool sa iya. Kahit saan, basta alam mong may mali, alam mong hindi dapat, kahit saan. That's all. Amen.
sa ako ang experience bago sa nung nagkatolik pa ko, tinibalin ko Christian. Lahi na din siya sa akong na-experience. Sa akong na-experience dire, kanang about, diha na ko na bati, na-feel na ko na ang Ginoo dun, naagit sa imuha pag maduol ka ka sa iya. Alam ko lang Ginoo is na pinabasa na ako sa Matthew 21:22. When you pray, God listen. When you listen, God speak. Kung mangayo lang daw pautabang sa Ginoo, andam siya. Hindi ko balibad ang Ginoo basta maminaw lang siya sa imuhang gihangyo sa iyaha. Nasipag ka ng paminaw nimo, dugay siya bitubag sa Ginoo, pero wala siya kabalo na ginalihok na niya imuhang mga wishes sa kinabuhi. Ako sa unay nga ako, pero trust lang din ko kay po sa Ginoo. Muna, sa single mom sa una, ingana jud ko, grabe jud akong struggle, pero naku jud kay kong trust sa Ginoo mo na hold lang jud ko, nag-pray lang jud ko permanente. Para sa kong mga anak o kanang dili gid ako siya kawangon gani na dili ko mag-pray. Kaya nga wala man jud kay laing mahimong sa atong sinabuhi gabi nagnaatay mga struggle, asa man day tamudoon. Ang sa Ginoo man day tamudoon. Kasi pag wala na to na siya nakita sa personal, pero ang Ginoo kayo magparamdam sa atong kinabuhi. Labi lang na kay problema, uyugon jud kaniya. Na-feel din ako na labi lang makalimot ka na aday Ginoo sa inyo ang kinabuhi. O ka na lang. Salamat kayo. Ako na po din na-share guys about sa problema, stress. Pero ang pinaka-ako yung problema sa katao dito karon is about this money. Utang, may na kasagaran din makuha ba. Pero pasalamat kayo po sa Ginoo kay nagpadayon niyo po ito pangalan kaya umang tao na umutang. Magpakamatay ba yung kaya dito? Tungkol sa utang, tungkol sa mga kuha is mention man sa about sa mga stress ba? Dagan ay klaseng stress kaya. Hindi ko po stress po sa mga about sa family, pati po sa atong mga duty. Hindi na maiwasan pero kasi yun sa Ginoo kaya ano naman is provision man po ni Lord po bawas na ka ng prayer po din kanang pero ang pinakalindat dito is mapanibor sa tuwa is kanang spiritual blessing, physical blessing o kanang financial blessing is more than yung pinaka the best buwas na naka sa Ginoo ganit pero kung wala kay Ginoo ganit ka na lang lisod kayo kung paano ka. Kaya ako, na-stress mo bumisa ang utang ko ng partner ko sa mga duty, tatlo duty ko na dito, pero basta lang ko sa Ginoo, kabayad niya kung dito. Padayan niya po, at least na padayan ko kung ako nalaga sa Ginoo ni Karen na kay dili po siya, alali po ba ang ginabuhi ko sa kaming yun po ay dagan po mga problema, pero para nasabtan na mo is part nila sa kung kinabuhi dito ng mga problema. Dapat pinagili natin ibutang sa kung naunang kasi ibutang na skilly doy. Kaya na kaya yung mas ibutan mo sa mong heart and mind mag-godis mo. Puyo mo na bayo good. Buat na yung skilly kay bigyan mo kanon bay. Pero na jud kay buhaton to today. Na kay buhaton mo sarili ba dapat pili ka ng prayer ka na Lord, tabangit ako Lord, na may muputli ako na huna, may muputli ako kasi giyahe ka ako sa katlo taon sa mong pamilya, ana, is kutanda yun ang prayer ko dahil sa matapusa po ay sa atong pamilya, ana, din sa mga anak na mo, is neses mo din sa mga bata yun, no, kanang madlungon mo kayo, pero pasalamat yung sa Ginoo kay kitagaan nila na problema ba pero dapat na ba eh mag-away sila masimong bagay din mga mata pero adjust na po din na adjust kay natural mo na din ang mga bata din pero pasalamat yung sa Ginoo kay naya po may time ba sa pag-prayer bisa namin mga problema is part yun na din ng problema niya pero kanang ganing kaya naman is
di na nato makita ang blessing ni Lord na mga kaon pamantang lami, makalaglag pumunta. Is dapat katulay atong i-appreciate kung mga butang nagyatan ni Lord sa tuwa. Dili ta magpugos yung problema. Oh, di ang uban magpa-club, ana, kay stress doon ka. Oh, wala. Pero sabayan siya pag-ampo niya po, dili lang po ta paagi sa tong mga pagkaon is prayer po lang banjud. Lord, tagay, giyahit lang ko Lord, ana, giyahan siya, mag-order lang, gutom man ka. Oh, marap po akong ma-share ko. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ang ina po ang transportation at ingatan ng ato ang third sa Novelia sa Ginoo. Ama na ito, Lord, salamat sa imong pulong nga karong kagabiyon. Ginoo nga nag-remind ka na mo, Lord God, na ikaw ang Diyos God na wala nagpabiya ka na mo, Ginoo. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga nag-invite ka na mo sa kanunay, Ginoo, nga muduol diha ka mo, Lord. Bisan man, Lord, hindi sa apianon nga bahay, ikaw mga panalangin ini, Lord God, para sa expansion sa imong kingdom, Ginoo. Isa pa kayong mga kanagan, Ginoo, ikaw na sayo, Lord, sa ilang mga panginahanglan, Ginoo. Ayaw sila babayai, Ginoo. Nagbuang ilang mga panginahanglan, Ginoo, mga problema, ikaw magasulbad, Ginoo. Hallelujah, Lord. Salamat ka ayo, Lord God. Alaybon ka sa uli katapusan. Ibalik na huli ka mo, Lord, ang tithes and offering. Araw magamit kini, Lord, alang sa imong bulo ato. Nalinginin kini, Lord, panangin mong mga katawa, Lord. Panangin ang mga pag-apo. Salamat. Salamat sa among Ginoong Jesus. Amen. Pabiling kita mag-aawit kita o imo ang naman. Ipataas ang kamot sa basing pangalan mo,
Salamat Ginoo sa imong pagpadayon sa pag-ubat kanamo. Lord, ani ang kami nga nagapadayon nga nagapasalamat sa imong pagsilyo Ginoo God sa mga pulong nga among nadunggan Ginoo God. Bisan pa sa mga principles Ginoo God nga kami magaduol diha kanimo Ginoo. Ikaw ang Dios nga magapadayon nga mga patubo ini mga pulong nga among nadunggan Ginoo Lord God. Lord, I pray even O God sa imong galamiton karon nga ikaw ang Dios nga magabubo mga gamit diha kaniya sa mga pinasahig na mga pamaagi Ginoo. Salamat Ginoo Lord sa imong grasya nga ikaw o ikaw lamang Ginoo ang Dios nga mahimaya. Salamat Ginoo Lord, hallelujah. Bisan pa sa among mga kaisuunan nga anaa sa online Ginoo God. Lord, akong ginatugyan diha kanimo nga ikaw Ginoo ang mag-reach out diha kanila. Ang imong kamot di imubo na dili nimo sila makabot. Lord, ani ako nga nagatugyan bisan pa sa among mga kaisuunan nga diin na ay mga gibati Ginoo God. Ikaw Ginoo ang Dios nga magahikap diha kanila. Ikaw ang Dios nga mag-renew Ginoo Lord God sa ilang kusog kabasko Ginoo Lord God. Salamat Ginoo Lord God sa matag usa ka namo nga ania karon Ginoo God sa balay alampuanan. Ikaw Ginoo magapanalangin Ginoo God nga diin ang kalipay kalinaw Ginoo God maangkon sa matag usa labaw na ang imong gugma nga mao'y nagabugkos sa matag usa ka namo Ginoo. Hilingtanan Ginoo Lord akong ginatugyan o ginapasalamatan diya sa pangalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen o Amen. Maayong gabi sa tanan.